NMAX version to mga katropa. Yung problema ng motor ni boss ay ABS, naka always on indicator, pero may speedometer. Nag-order nito sila, dumayo sa atin para magpagawa ng ABS. At doon naman NMAX version 1, walang speedometer, ABS din yung ginagawa natin. Naka always on indicator yung kay boss at walang speedometer. At ang Yamaha mga katropa, kapag walang speedometer ay palyado. Kapag tumatakbo ka ng 70 to 80 km per hour, hahatakin ka niya pabalik or mamamalyado siya. Yun yung problema kapag walang speedometer or sira yung ABS ng inyong motor. Tapos dito naman mga katropa, meron tayo ditong Honda Supremo. Ang problema ng motor ni boss ay palyado at naka dalawang CDI na siya. Ito yung original na CDI ng kanyang motor, pinalitan nila at nagpalit ulit ng isang CDI at nagpalit pa ulit ng isa pang CDI. So dalawang CDI na yung napalitan dito sa motor ni boss, pero ganun pa rin yung kanyang problema. Palyado pa rin yung kanyang motor. Ito, testingin natin. Kapag nire-revolusyon, para siyang hinahagok. Halos yung parang hindi makaalis yung motor ni boss. Ayan o. Palyado. Ayan. Baltag. Parang pigil. Parang pigil yung kanyang takbo. Kaya si boss hindi niya magamit ng maayos yung kanyang motor. Ayan. Parang mayroon muna siyang pigil tapos biglang bibirada. So kapag naka-encounter kayo mga katropa ng ganitong klaseng problema, ito lang yung mga possible na gagawin natin. At meron akong isang ituturo sa inyo na isang problema na hindi madalas napapansin ng mekaniko kaya nagkakaroon siya ng palyado. Kumbaga, parang nagawa nyo na lahat. Halimbawa, nagpalit na kayo ng CDI, naglinis na kayo ng ignition switch, nagpalit na kayo ng ignition coil, naglinis na kayo ng tangke, baka sakaling natubigan, at naglinis na kayo ng carburetor, pero ganun pa rin, palyado pa rin yung motor, at parang pigil ang takbo niya, parang ganito, pigil ang takbo, parang nalulunod. Ito lang yung mga dapat natin gawin para mapatino natin itong ganitong klaseng motor na Honda Supremo. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema, palyado at parang baldag yung kanyang takbo, mga possible na problema mga katropa ay ignition switch. Lilinisin natin yung ignition switch niya, baka nagkakaroon ng lost contact. Pangalawang problema ay ignition coil. Pangatlong problema ay tubig sa kanyang tangke. Pangapat na problema ay yung kanyang carburetor. Pero kung sakaling lahat yan ay nagawa nyo na at ganun pa rin, namamalyado pa rin yung motor, ito yung dapat natin gawin. Bubuksan natin yung kanyang stator. Hindi tayo magpapalit ng pulser, kundi meron lang tayong gagawin sa loob ng stator. Gentle, yung motor ni boss, buksan natin yung stator niya. Meron tayong gagawin dyan. Ito mga katropa, inuturo ko sa inyo. Ito yung madalas na hindi napapansin ng mga mekaniko or hindi alam ng mekaniko yung ganitong klaseng sistema o pamamaraan para mawala yung palyado ng Honda Supremo. Or minsan, ito yung common issue ng ating Honda Supremo na kung bakit nagkakaroon ng palyado or minsan nagpapalit tayo ng buong stator o nagpapalit tayo ng CDI. So madalas yung iba nagpapalit ng buong stator. Pero kung alam mo yung ganitong klaseng problema, mas makakatipid yung customer at syempre masusolve mo yung problema sa murang halaga. So heto na yung stator ng Supremo mga katropa. Yung gagawin natin dito, aalisin natin yung pulser at sa likod ng pulser, yung dalawang hinang doon, minsan nagkakaroon yun ng mga maliliit na metal na nahihigop niya na pinagkaskasan doon sa ating motor at pupunta doon sa dalawang hinang ng ating pulser. Pag nagkaroon ng maliliit na metal yon, minsan nagkakaroon siya ng palyado or akala nyo na mamatay-matay. Kaya ang iba, pinapalitan ng buong stator, tumitino, or nagpapalit ng CDI, ng kung ano-ano, nagagasusan. Ganun pa rin ang problema niya. Yung pala, dito lang pala sa pulser yung kanyang problema. Yung dalawang hinang doon sa ating pulser. Dapat malinis yun at walang metal na nakalagay doon, yung parang powder na metal. So ito yung ating pulser mga katropa. Sa likod ng pulser, kung mapapansin nyo, mayroon siyang mga maliliit na particles na nakalagay dito sa mga hinang niya. Yung maliliit na particles na yan ay yung ating mga
nadurog na metal doon sa loob. So kung mayroon dito mga nakadikit na maliliit na ganyan or yung mga alikabok na to, kung mayroon nakadikit dyan, ang tendency niyan, nagagrounded itong pulser. Kaya ang nangyayari, umaandar yung motor pero namamalyado siya or pumupugak-pugak o kaya baldag yung kanyang andar. Naiipon yan sa katagalan ng panahon kasi yung motor ni boss ay almost 3 years na. Pag naiipon yan, katagal-tagalan, nagkakaroon siya ng problema at nagkakaroon siya ng palyado. Daniel, yung stator ni boss, lalo na tong ano, yung pulser, hugasan natin mabuti hanggang mawala tong mga aribaba na to Tapos ibalikan natin, okay? Hugasan mo mabuti yan So ito na yung pulser natin mga katropa. Nilinis na ni Daniel yung pulser at nawala na rin yung kanyang mga aribaba, mga metal na maliliit dito. Pagkatapos niyan, pwede na natin isauli yung pulser tapos subukan na natin siyang ilagay o isalpak dun sa motor ni boss kung mawawala na yung kanyang palyado. So ito na mga katropa yung stator na tinanggal natin. Nilinis natin yung kanyang contact ng pulser na isauli na natin. Tapos subukan natin siyang paandarin kung ganun pa rin, kung palyado pa rin yung kanyang makina or nagbabaldag pa rin yung kanyang andar. Tingnan natin. Kung mapapansin nyo mga katropa, ang ganda na ng kanyang response. So, hindi katulad dati na kapag nirevolution mo ng dahan-dahan ay parang lunod yung kanyang makina. Pero ngayon, napakaganda na ng response niya mga katropa. So ito yung mga pinalit na CDI. Ayan, yung isang yon. Tapos ito, sinauli namin yung original na CDI ng motor ni boss. At tignan nyo, okay na yung motor ni boss. Gentle, i-rotate nga natin yung motor ni boss. Tignan natin kung palyado pa rin siya. Lagyan mo yung puwan. Sige, i-rotate mo muna. Diba kanina nung nirotate mo yan bago dumating si boss, ano siya? Parang ganon? Na malyado? Subukan natin. Ilang araw na rin pinoproblema ni boss to mga katropa. At sinabi niya sa akin itong nakarang araw, kaya din nandito sa shop natin para ipacheck na kung ano yung problema kasi nakadalawang CDA na si boss. Tingnan natin kung mawawala na yung kanyang palyado at gumanda na yung kanyang performance. Alam mo naman yung takbo niya kanina, na? Sige, try natin. Boss, anong nangyari dyan? Galing ng? Dao, Pampanga. Anong nangyari dyan? Hinila nyo hanggang doon? Opo. Mula Dao, Pampanga? Oh, grabe. Ang tibay nyo. Anong problema niyan? Yung unang issue po niyan, sir, galing akong trabaho tapos nung pinatay ko na, pasok na ako ng gabi. Ayaw na po mag-start, nagtitik-tik lang. Tapos pinala ako sa mekaniko. Ang dami na pong pinalitan, CGP sensor, tapos stator. relay po. Tsaka sinado po yung ECU, nirepair po nila. Sira yung ECU, nirepair nila pero ganun pa rin. Opo, ganun pa rin. Ayaw pa rin mandar. Opo. Sige, check natin. Pero ang tibay nyo mag-attack. Dao, Pampanga pa. Opo. Daniel, okay na yung EPS niya? Alright. Tignan natin yung ginawa natin. Ito. Galing sila ng Dao, Pampanga mga katropa. Ang problema ng motor ni boss ay ayaw mandar. Nagpalit ng CPK sensor, nagpalit ng stator, relay, tapos nag-repair na po ECU. Nag-repair ng ECU. Wala pa rin, ayaw pa rin umandar. Alam mo yung code ng ano mo, ng keyless mo? Apo. Okay, very good. Tingnan natin yung ginagawa nating Supremo. Sana si Gentle. Ganda ng sidecar ni boss, no? Kompleto. Ano Gentle? Kamusta? Okay na po. Okay na, wala nang palyado. Wala na po. Okay, dito na lang. Ano pa symbol yan? Ay, yung mga kaha niya, no? Okay. So yun lang mga katropa, kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor, palyado, nagpalit na kayo ng CDI, nagpalit na kayo ng ignition coil, naglilinis na kayo ng ignition key, yung susiay niya pero palyado pa rin, ganun lang yung mga dapat yung gawin para mapatino nyo yung motor. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, maraming natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganabuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.
Alright.